Tara, luto tayo ng Diwata Pares Overload! Nagmula sa kalangitan, bumagsak sa lupa. Ang dating hinuhusgahan, ngayon, pinipilahan. Diwata Pares Overload, 100 pesos lang. Meron ka ng lechong kawale, chicharong bulaklak, ali soup at ali rice tayo mga be. At meron kang free soft drink! Hi mga akla! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! And for today's video mga akla, dahil nga sa mga request nyo na magluto si akla, syempre, di ba, papakinggan natin yan. And syempre, magluluto nga tayo for today's video. Nakikita nyo naman ang mga ingredients, di ba? And welcome to our segment or cooking show segment dito sa aking YouTube channel. Ito nga ang cooking ng ina nyo. Charot lang. Dahil nga trending na trending at sikat na sikat ang pares sa buong Pilipinas, particularly sa Pasay City. Oo mga akla, dinudumog 24/7 simula araw hanggang gabi kahit madaling araw. Ang nag-iisang Diwata Pares Overload. Siyempre mga akla, dahil trending yan, yun naman ang ating iluluto or yun ang iluluto natin for today's video. Kaya mga akla, samahan nyo ko sa proseso or ano ba yung version ng aking pares dito sa aking channel. Kaya without further ado mga akla, let's go! Mag-cooking ng ina na tayo mga akla! Let's go! Ayun na nga mga akla, dahil tapos na nga tayo sa mga ingredients ng ating Pares Overload. Syempre, mag-start na tayong mag-cooking. Syempre, unahin natin yung mga main ingredients which is etong, ano nga pala to? Chicharong bulaklak. Ayan, napakuluan na namin yan kanina kasama nung liempo. Pero unahin natin is etong chicharong bulaklak. Diyos ko, dahil mga akla, babala. Huwag masyadong kumain ng ng chicharong bulaklak. Nakaka-joy blood to. Mamaya, makita nyo agad si San Pedro. Hindi nyo naman agad makikita si San Pedro. So, ayun mga akla, since sa pakaluan na nga siya, is palalabasin naman natin yung mantika ng chicharong bulaklak. So, ayun mga akla, nagbukas na ako ng kalan dito at umuusok na dahil nga dada tayo yung nandada. So ayun, pakikrispihin natin siya at saka lulutuin natin yung chicharong bulaklak sa sarili niyang mantika. Para lang yung mga kaibigan mo na sinungaling. Tapos pag nagkaharap-harap, ayun, Julie, di ba? Di, naluto ka sa sarili mong mantika. So ito na tayo mga kuda. Ayan na. Ayan! Di ba? Ang lalaki ng mga chicharong bulaklak natin, Zay. Diyos ko, Day. Ang bango! Nakakaloka. Ayan na, nagmamantika naman siya agad. Ang lalaki ng mga natin, ng mga chicharong bulaklak natin. Nakaka-excite. Di ba? Patak! Yung ganyan lang natin yan. Ayan, naulabas agad yung mantika. Diyos ko, Day. Hindi pa man din masyadong naiinitan. Diyos ko, Day, kita nyo naman yung mantika. Diyos ko, Day. For the mantika agad siya. So, yung mapiprito naman yan, saka medyo liliit pa yan mga akla. At mga akla, alam nyo ba, na pumunta lang kami sa public market dito sa Malaysia. Malapit dito sa Scott Garden. Sa mga nakakalam, alam nyo na yun, yung malapit sa bus station. Etong lahat ng chicharong bulaklak na to is 5 ringgit lang siya or parang 62 pesos lang. Diba? Laking tipid. Kesa umuwi ako ng Pilipinas kumain kay Diwata Pares Overload. Magluto na lang tayo. Saka ang hirap din naman kasing jumuwi, mga akla.
So, dito na lang natin i-experience sa Malaysia saka sa aking YouTube channel ang pagkain ng Pares Overload. So, ayan mga akla, balikan na lang natin tong chicharong bulaklak natin kapag medyo crispy na siya at saka lumabas na yung mga oil ng mismong chicharong bulaklak. Oh. Mga akla, mamaya na ulit ha? O, di ba? Na nga mga akla, after 10 minutes, nakikita nyo naman, Diyos ko, dali, tingnan nyo, oh my God. O, diba? Naluluto na siya sa sarili niyang mantika, at Diyos ko, nabaliktad ko na nga siya, nakakabrokot mga akla. Hindi pala simple to, hindi biro-biro yung pagprito ng chicharong bulaklak, mga ti. Pumuputok, parang Happy New Year. Parang may fireworks, nakakaloka. Pero ito, silipin natin at lalayo muna ako. Ayan na siya. O, di ba? Nakikita nyo ba? Ayan. O, di ba? For the crispiness na siya. Oy, mga akla, hindi biro yung piprito ng chicharong bulaklak at hindi pala biro yung ganitong business si Diwata. Kaya mga akla, yung 100 pesos na binabayad nyo dito sa Pares Overload ni Diwata na meron ng unlimited soup saka unlimited rice. Diyos ko naman mga akla, kung magre-reklamo pa kayo, mahiyahiya naman kayo, magluto na lang kayo sa bahay. Ewan ko lang, gaas, mantika, pagod, Diyos ko dahil palengke. Hindi biro ang magluto ng chicharong bulaklak akla. Akala ko eme-eme lang to, yung mga ganyan-ganyan lang, yung madali-dali lang. Pero dahil hindi pala siya ganun kadali. Pero nakikita nyo naman mga akla, papakita ko sa inyo. Diyos ko dahil. Parang ano na siya, parang paluto na siya dahil. Ito na oh. Natin yung isang piraso. Nakita nyo oh. Crispy! My God! Excited na ako, pero Diyos ko dahil, sana naman, hindi naman tayo atakihin dito. So, mga akla, balikan na lang natin yung final, final pagpiprito natin dito sa ating chicharong bulaklak. Ayun na nga mga akla, isa-isa na nga natin silang inaahon sa kahirapan. Inaahon na nga natin yung mga chicharong bulaklak natin dito, mga akla. So kung makikita nyo naman, oh my God, ang lalaki. Ang laki. Ayan na. So patutuluin lang natin yung mantika. At ang next na natin is yung liempo natin! Ayun na nga mga akla, dito na tayo sa second dating pagpiprituhin. Siyempre, ang piprituhin naman natin ay siyempre, liempo. Siyempre, di ba sa Pares Overload, merong liempo. Saka yung, chicharong bulaklak. So, nagdagdag na tayo ng mantika dahil kailangan bonggang-bongga yung mantika ng ating liempo para super crispy siya. So, ito yung liempo natin. O, di ba? Kabog na. So, ito na, Diyos ko! Tatakot ako. Kasi syempre, di ba, sumasabog. Puputok-putok. So, ilapag na natin ang liempo. And, takpan na natin yan. Hindi naman pala. Epic fail! Di naman pala sumasabog. Baka maya-maya pa. Yun na nga mga akla, pagkatapos ng putukan dito sa liempo, ayan no, nag-crispy na siya. Hanguin na rin natin siya sa kahirapan.
Nakakaloka yung hanguin sa kahirapan. Ayan, nakakaloka. Vlogger na vlogger tayo dito, mga tea. Patutuluin lang natin yung mantika para, hindi masyadong nyoy blood. Anong hindi nyoy blood dyan? Ang daming ang mga taba, saka chicharong bulaklak. So, ayan. Patuluin muna natin, and after nyan, syempre, isunod na natin yung sabaw mismo, di ba? Yung Anli sabaw natin. At ayun na nga mga akla, dahil tapos na nga tayo sa chicharong bulaklak at saka sa ating liempo, mag-proceed na nga tayo sa sabaw ng pares. So madali lang to mga akla, depende lang to sa panlasa nyo. So unahin muna natin ang ating wangba. O diba? Dahil mainit na nga ang ating kawali. Lagyan na natin ang bawang. O diba? Sino nakaka-relate mga akla kapag bawang ang ginigisa? Laging nagsasabi ng, ay, ang bango naman, ano yung niluluto nila? Ay, charot. Sabi nga pala ng nanay ko, makwento ko lang. Sabi ng nanay ko, nung wala kaming pera sa Pilipinas, dapat, kahit na wala tayong pera, kapag ang kapitbahay na amoy na nagigisa ka ng bawang at sibuyas, ibig sabihin, masarap yung ulam nyo. Kaya kami nun, gisa-gisa lang din kami ng bawang sa kasibuyas. Tapos, ending, ang labas nun ay itlog o kaya sinangag. O, di ba? So, naamoy ng kapitbahay, ay, taray naman ng mga akla dun. Laging masarap yung ulam kasi gisa-gisahan sila. O, back to the cooking show. Huwag na tayo masyado makuda. Ito, ang next natin ang jibuyas. O, di ba? Lalagyan ako ng sibuyas kasi pampadagdag lasa yan mga akla. Comment below mga akla kasi laging may ganyan, may tanong ano po ba talagang mas inuuna, bawang o sibuyas? So far sa akin, sa natutunan ko sa aming bahay, saka dito sa Malaysia, ang inuuna ko talaga is bawang. Basta, wag nyo lang susunugin yung bawang. At ang ine-next mo na is yung sibuyas. Bakit nga ba nilalagyan ng sibuyas yung pinapangalawa ko? Kasi alam mo, based on my observation, based on observation, kapag nilagay mo na yung sibuyas at inuna mo yung bawang, kahit matagal pa siya dyan, hindi siya magiging brown or hindi siya yung masusunog. Kasi naghalo na ng ibang ingredients. Katulad niyan, tingnan nyo, pakita mo. O, diba? Nung hinalo natin ang sibuyas sa bawang, ganyan na siya kahit malakas yung apoy. O, diba? Basta, ayun na nga mga akla, antayin nyo lang mag-caramelize. Caramelize! Candy! Ang ating sibuyas. At ang ine-next na natin ay ang, syempre, may mahiwaga tayo dito, Jubigelia. Dahil soup nga siya, nagpainit na ako ng tubig para hindi na tayo mag-aaksayan ng oras. O, sino nakaka-relate? Yung nagmamadali, magluto. Ay, ayan, Diyos ko, may pausok. Ang lakas makaasa production number. So, ayan, naglalagay na ako agad ng mainit na tubig kasi ganun din naman yun. Naglalagay kayo ng malamig na tubig, tapos aantayin nyo yung tubig na kumulo. O, at least, ayan, o, diba, nakikita nyo, dali, tingnan mo ulit. O, diba, kumukulo-kulo na siya, hindi pa yung kumukulo siya. Etchos ko lang yun. Ayan, so, pausok-usok na siya. O, diba?
Antayin lang natin siyang kumulo and then after that, ilalagay na natin yung mga iba pa nating mga ingredients. At saka mga akla nga pala, maglalagay lang tayo dito ng 4 na pirasong star anise. So, depende yan sa kung gaano kadami yung gagawin yung sabaw. So, since hindi naman ganun karamihan yung sabaw na gagawin natin for today's video, for pares, 4 na piraso lang. Kasi kapag nasobrahan kayo ng star anise, is ma-overpower yung sabaw ninyo. So, ayan. Maglalasang star anise na siya. What? Maglalasang star for all season na siya. Grabe yung yung effect ng star anise. Grabe yung yung aroma na nabibigay sa pagkain. Yan kasi yung pinakasekreto doon sa pinaka-pares na lulutuin nyo. Kapag meron kayong star anise, automatic pares na yun. So, ang next naman natin na ilalagay, ayan, kapag nalagay na natin yung star anise, ilalagay ko na rin itong ating 1,500 pieces na na durog na charot! Ay! Durog na bayota. Charot! Siyempre, durog na paminta. 1,500 pieces na durog na paminta. Lagyan na natin yan. Gusto ko kasi mga akla, mapamintang tao kasi ako eh. Siyempre, paminta, di ba? O, edi, it's a time. At siyempre, ang ina-next natin ay ang oyster sauce. Para para maiba naman. Ako naglalagay talaga ako ng oyster sauce. Tansya-tansya lang tayo mga akla, wala tayong sukat-sukat. Lagyan ako ng oyster sauce para at least medyo may pagka-namis-namis. Diba, may pagka-alat-alat. Hindi lang tayo maglalagay ng mga patoyo-toyo. Kasi kapag super toyo siya, hindi masyadong kabog mga akla. So, next natin ay ang Silver Swan Toyo. Diba? Meron yan dito sa Malaysia. So, bumili lang ako sa Kotaraya or yung Filipinos shopping mall dito sa Malaysia. At ayun na nga mga akla, naglagay lang tayo ng konting toyo dahil naubo nga si Chan. Kinat muna natin dahil maririnig, di ba mga akla? Ayan na, super kulo na siya, di ba? Kung makikita nyo man dyan mga akla, super duper kulo na ang ating sabaw. At syempre, ang pinakasekreto ng ating sabaw, syempre para malasap natin ang beefy sarap ng ating pares sabaw. Ang isa sa mga sikreto dyan maglagay kayo ng Knorr beef cubes. Siyempre, isa lang. Para hindi maalat. Tansya-tansya lang tayo mga akla. Ihulog na natin yan sa kumukulong sabaw. At syempre, para mabalance ang saltiness ng ating jubaw, maglalagay tayo ng josukal. Konti lang naman, para mabalance lang mga akla. Tansya-tansya lang kayo mga akla. Wala akong mga sukat-sukat kasi mga akla. Hindi naman ako chef. Huwag kayong dyan. Kapag may nagtanong pa dyan na, anong sukat yan? Girl, wala talaga akong sukat, day. Hindi ako naglalagay ng sukat-sukat dyan. At syempre, antayin lang natin yung mag-melt yung beef cubes na nilagay natin. At try nga lang natin. Syempre gagamit tayo ng ibang kutsara. Siyempre, titikman natin kung maalat, matamis, or kung tama na ba yung lasa ng ating sabaw. Diba? Medyo kulang pa sa alat, mga akla. Dadagdagan natin yan ng mahiwagang magic syrup. So, ayan, lalagyan natin yung magic syrup para at least lumasa ang ating pares soup. Yung pinakasabaw. Tapos, tingnan natin. Adjust na lang mga akla kapag medyo maalat pa. I-adjust nyo, lagyan nyo ulit ng mga pampaalat. Depende kasi yan sa inyong panlasa. Tikman ulit natin mga akla. Baka majurap-jurap na siya ulit. Ayun na yung magic, mga akla. Nakuha na natin yung lasa ng pares na gusto natin. Ay, my God! Diba? At syempre, para lumapot. Para lumapot ang ating sabaw. Kasi diba yung pares malapot? Hindi naman sobrang lapot. Yung yung tamang lapot lang. Kuha kayo ng pampalapot sa mga jowa niyo. Hindi kayo
magiging bastos, te. Di magiging akla. So, ayan. Inano ko na siya, hinalo ko na siya sa tubig, tapos meron lang akong cornstarch. Tapos, ayan mga akla, ihulog na natin dito sa kumukulong impyerno. Uy! Kumukulong impyerno. Ayan. Dahan-dahan lang mga akla, Tapos, habang nilalagay nyo ang cornstarch, haluin yung mabuti. Kapag hindi nyo hinalo yan mga akla, magmumukhang ano to, mahablanka, day. Ayan. So, tingnan muna natin yung consistency ng ating sabaw. Ayan. Kapag medyo malapot-lapot na siya, ayan na. Ayan o, nakikita nyo na ba mga akla? Medyo lakasan na natin yung apoy. Dahil nandun na nga tayo sa parteng okay na yung lasa ng sabaw natin. Pero, for the last time, before nyo siya patayin, or before nyo patayin yung kalan, tikman nyo muna ulit yung sabaw. Kung i-adjust nyo pa, or dadagdagan nyo pa ng iba't ibang mga pampalasa, dahil nga, di ba, nilagyan natin siya ng cornstarch, mamaya, nag-iba na yung lasa. Ngayon, tikman na natin siya. Nag-iba nga yung lasa. Dahil dyan, maglalagay pa tayo ng magic sarap. Kung nahihirapan kayo sa mga lulutuin nyo, maglagay na lang kayo ng konting magic sarap. Adjust lang mga akla. Ayan. Tapos konting lapot pa. Dagdagan pa natin siya ng konting cornstarch. Ayan. Tapos haluin. Nakalimutan ko pala. Diyos ko, day. Baka magmukhang ano to, mahablanka, day. Ayan na, nakikita ko na siya. Medyo malapot-lapot na siya, day. O, di ba? Laban na laban. Ayan na, yung kinukuha nating consistency ng ating sabaw. Dali, punta ka dito. Ayan na. Nakikita nyo na yan? Ayan, o. Ayan, nakikita nyo na yung consistency na yan. Hindi siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun kalabnaw. Tama lang para sa beef pares or pares overload ni Diwata. Kasi ganito yung eksena ng sabaw ni Diwata, 'di ba? Yung hindi masyadong malapot. Pero malasa na yan mga akla. For the last ingredients na ilalagay natin sa ating sabaw, ilalagay na natin itong dahon ng bayabas. Dahon ng jibuyas. Diyos ko, dahil lagyan na natin yan. Lagyan natin siya para at least habang nandito siya sa sabaw, lumalasa na yung dahon ng sibuyas. Masibuyas ang ating sabaw. So, ayan ang mga akla. Iano lang natin to, pakukuluan lang natin to ng mga 1 to 2 minutes and ready to serve ng ating pare. There you have it nga mga akla. Tapos na nga nating lutuin ang sikat at pinipilahang Diwata Pares Overload! Di ba mga akla? Nakakatuwa kasi, ayan na, eto na nga, nakita nyo naman sa montage. Kung di nyo nakita sa montage, eto, di ba? Super overload, hindi tinipid. At syempre, hindi ko na rin pinakita sa inyo yung paggawa ng fried rice kasi basic lang naman yung paggawa ng fried rice. Toyo, magic sarap, asin, bawang, yun na yun. So, only rice po tayo dito, only sabaw din po tayo dahil dito lang po yan sa bahay namin. So, ayun mga akla, nakakatuwa naman kasi syempre, first ever cooking ng ina mo, Diwata Pares Overload agad.
Yung super trending agad yung ano natin, inatake natin. So ayun, syempre kapag kumakain nga tayo ng pares, kailangan nating maglagay ng calamansi. O, di ba? Kasi favorite ko talaga yung yung pares na maraming kalamansi. Lagay pa tayo ng isa kasi favorite ko talaga ang pares na maraming kalamansi. Kasi syempre ko na yung magano nito, di ba? Magtitimpla. Tapos, meron tayo ditong chili sauce, yung favorite nila. Nila BNT Bebang, nila Jeko. At syempre, hindi ako nagtotoyo kapag kapag pares kasi toyoin na si Akla. Lalagay tayo ng patis. So, haluin na natin to. Mga klase, mga nanonood, pasensya na kung natatakam kayo. Siyempre, titikman ko naman yung niluto ko kung pakak or ligwak, di ba? Try natin kasi first time kong kakain ng pares at yung sinasabi nga nilang pares overload kasi ang lagi namin kinakain na pares or niluluto kong pares is yung beef saka yung beef taba. So, try muna natin yung may ano nga pala to? Chicharong bulaklak. O, di ba? Naririnig niyo? Sobrang crispy. Alam niyo guys, hindi na namin tinimplahan nung pagkakulo, may timpla yung liempo namin saka yung yung ano nga pala to, yung chicharong bulaklak. Pero nung pinito na namin siya, hindi na namin naglagay na kahit ano. Ang lasa niya, maalat-alat. So guys, tama lang yung timpla nung sabaw natin na hindi gaanong maalat kasi nagbibigay na ng alat mismo yung chicharong bulaklak. Tikman naman natin yung sabaw. Vlogger ya. Sarap. Dagdag ako ng konting patis kasi mapatis akong tao. Sarap pala ng chicharong bulaklak sa sa Paris. At syempre, Diyos ko day, ang liempo! Diyos ko day, taba! Oh my God, nakakatakot. Pero try natin. Hindi ka magiging boses Santo Niño dyan, girl. Rinig nyo yun? Rinig nyo yun? Tara. Sarap pala. Ang harap pala. Kaya naman pala pinipilahan. Saka dinudumog. Kasi masarap. At syempre, kailangan natin ng panulak. Diba? Kasi nga kasama nga yun sa 100 pesos. Ang soft drink. Charot! Ayun na. Diyos ko, ang sarap nito. Tapos yung sebo, sa loob ng katawan mo, pag ininom mo yung malamig na soft drinks, ay, Diyos ko, day. Kaway-kaway talaga sa'yo si Kaway-kaway talaga sa'yo si San Pedro, day. Ang sarap ng malamig na coke, Diyos ko, day. Iba pala yung nagagawa ng, ng liempo, saka ng chicharong bulaklak sa Paris. Iba siya. Iba siya sa Paris na makakain nyo. So, yung mga akla, for me, syempre, luto ko to eh. Charot. Masarap nga naman talaga siya. Super basic lang naman din talaga yung pagluto ng pares. Depende na lang yan kung ano pa yung mga ilalagay yung lahok o yung version niya. Sometimes ilalagyan nila ng mga celery, mga siling green, basta kung ano yung mga sikreto para maiba naman yung lasa ng pares na ititinda nila. Pero sa akin kasi, ito kasi yung pagkakaalam ko ng pagluluto ng pares Canto style. So yung mga akla, kung gusto nyong gayahin yung pares style na ginawa ko at ayaw nyo nang pumila kay Diwata Pares Overload, syempre, i-guide nyo lang or i-review nyo lang yung video na ginawa natin
for today's cooking ng ina nyo. And, oo nga pala, no, congratulations nga pala kay Diwata. O, di ba, napaka-successful. Saka, nakakatuwa kasi yung suporta ng mga Pilipino kay Diwata is sobra-sobra. Deserve naman talaga kasi ni Diwata, di ba? Sobrang nagsikap talaga siya sa buhay. At saka, iba rin talaga yung experience kapag pumila ka, saka makakita ka ng madaming tao before ka makakain, saka yung pinaghirapan mo talaga yung pagpila mo doon, tapos kakain ka ng ganitong Kanto style Pares overload. So nakakatuwa rin naman yun. Iba naman din yung experience. At saka mga akla, di ba? Iba yung luto mo sa luto sa labas, yung bibilhin mo. Mas masarap kasing kumain, mas masarap kasi yung pagkain kapag hindi lutong bahay. Mas masarap yung luto ng Pares kapag yung sa labas. So, ayun na nga mga akla. Thank you very much nga pala sa lahat ng mga nanood ng mga previous videos natin. And thank you very much pala mga akla dahil monetize na nga si akla! Oh my God! So, ayun, thank you very much sa lahat ng suporta ninyo. And kung gusto po ninyo or kung may mga gusto pa kayong request na lulutuin ni akla sa ating Cooking ng Ina segment dito sa aking YouTube channel, i-comment below nyo na yan. At just kung mga akla, syempre, if you like this video, i-like nyo na. At kung gusto nyo lang i-share ang ating video para mapanood ng mga iba nating mga sangkabaklaan dyan, i-share nyo na. At thank you very much ulit sa inyong lahat mga akla. I love you all. Until our next video, mga shoot na kayo! Char!